Ready na po ba tayo makinig, mga kapatid? Ah, okay. Bago po ang lahat, paalala lang po ha, yung mga cellphone po natin, medyo silent po natin kung wala naman po kayong iniintay na mahalagang tawag o text. Okay? Sana itong paksa po natin na ibinigay sa atin ng Diyos, siyempre lahat naman ng paksa na dumating po sa atin ay napakaganda naman, di po ba? Kaya lang, siyempre, minsan talagang nagkukulang tayo. Pero ang Diyos, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi siya nagkukulang. Diba? Everyday bumadahon siya ng maaga para magsugo lang ng mga propeta at magsalita ng mga propeta sa atin. Amen po ba yan? Okay. Ngayon, balikan lang po natin yung paksa natin nung nakarang Sunday. Tungkol sa ninyo kay Ripat. Okay? So, kadugtong lang yung paksa natin tungkol kay Ripat. Kasi yung Ripat, apat kasi ang kanyang kahulugan, di po ba? Ano yung una? Remedy at saka medicine. Siyempre, magkakaroon ka ng remedy kung magte-take ka ng medicine, di ba? Ng panlunas, di ba? Para magkaroon ng lunas yung sakit mo. Kasi ang Diyos, nagbibigay siya ng sakit na walang lunas kapag ang isang tao, lalo na pag Kristiyano na, dumadami na yung kanyang kasalanan. Siyempre, tayo po, natutunan po natin sa banal na kasulatan, hindi lahat ng kasalanan pinatatawad ni Kristo, di ba? May kasalanan kasing sinasadya, at yung kasalanan sinasadya, hindi yun sakop ni Kristo para patawarin tayo. Ang sakop lang ni Kristo ay yung mga aksidenteng pagkakasala o hindi sinasadyang pagkakasala. So hanggang doon lang si Kristo. Di ba? Pero pag sinasadya na at hindi ka pa rin umaalis doon at lalo mong dinadagdagan, lumalaki yung kasalanan, doon nagagalit ang Diyos. Kaya ang Diyos, magbibigay siya ng mga sakit na walang lunas. Kaya nga pag pinunta mo yung WHO, yung World Health Organization, marami silang nalaman ng mga sakit na walang kagamutan. Cancer nga, wala pang gamot, di ba? Ang AIDS, hanggang ngayon, wala pa rin gamot. Pagbago pa lang, pwede. Pero pag matagal na, wala na, hindi mo na kaya yun. Kinakain na yung buong mong laman sa loob nun eh. Di ba? So, Diyos ang nagbibigay nun. Kailang, kapag ang kasalanan ng tao lumalaki, dumadami. Okay? So, nagbibigay siya ng sakit na walang kagamutan. Kaya nga, tama si Santiago, ang kasalanan kapag naipaglihi, lumalaki, nagbubunga ito ng kamatayan. Okay? Kaya nga tayong mga Kristiyano, sabi ni Apostol Juan, bawal talagang magkasala. Bawal po talagang magkasala. Tama? Kaya lang, dahil nandito pa tayo sa mundong ito, lagi tayong prone. Prone ba tawag nun? Lagi tayong prone sa kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan nandito sa mundong ito eh. Tama po ba? Brother Joey. So, hindi maaari talaga na hindi tayo magkasala. Lang, may sinabi naman si Juan din, di ba? Kung magkasala, may tagapamagitan tayo. So, ibig sabihin, kahit natin, pag ang isang Kristiyano, umiiwas na talagang lumalayo sa kasalanan, nagkasala pa rin, si Kristo na mananagot mo. Okay? Kasi hindi yung sinasadya eh. So, mapapatawad mo. Okay? So, yun yung ripat, yung una. Remedy at saka medicine. Pangatlo at pang-apat na kahulugan niya ay ano po? Release at saka pardon. Release at saka pardon. So, pag tinignan natin, halos, sila? Magkaugnay. Kasi yung remedy at saka medicine, magkaugnay yun eh. Dito ba? Yung release at saka yung pardon, magkaugnay din. Kasi pag sinabing release, pinalaya. Tama? Pag sinabi namang pardon, pinatawad. So, magka-ugnay. Kaya yung pupuntahan natin sa isa pang kahulugan ng ripat sa salitang Hebreo ng anak ni Gomer na si Ripat. Okay? Siyempre, kapag ang pag-uusapan ay release, no? O pagpapalaya, ano ang
nasa isipan ng lahat ng tao. Kapag alam mo, pinalaya ka, nakakulong ka. Basahin natin, Isaiah 61:1, 61:1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumarasi, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihan at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. So, pag sinabing release o pinalaya, ang isa sa connotation agad ng maraming tao dyan ay tulungan. Ano siya, bihag siya. Di ba? Nakabilanggo siya. So, siyempre, pag ikaw ang isang tao ay bihag o nakabilanggo, siyempre ang inaasam niyan ay palayain o makalaya. Tama po ba yun, mga kapatid? Hindi po ba? Ngayon, pag naisip na ho ba natin, katulad natin, pumunta muna tayo sa literal na bilanggo. Naisip ba natin kung ano yung kalagayan ng mga bilanggo? Nakapunta na ho ba kayo sa bilanggo, mga kapatid? Sa mga bilangguan. Katulad ng maximum. Tayo, hindi pa tayo nakapunta ng maximum di ba? Sa minimum lang di ba? Nakapagpahayag tayo doon. Napakaraming tao. Meron pa nga doon, ang babata pa. No? Mga kasing idaran lang ni brother din. Ang babata pa Oo. Ang babata pa, nakakulong na. Di ba? Siyempre, pag inisip mo yung kalagayan ng mga taong nasa bilangguan talaga, alam mo ba natin? Kahit yung hindi pa napupunta sa minimum at sa maximum, di ba? Tayo nagtuturo tayo dati sa mga bilangguan, meron tayong prison ministry, di po ba? Makikita mo, katulad sa San Pedro at dito sa Tunasan, sa City Jail, ang sikip-sikip ng kanilang bilangguan. Ang sikip-sikip. Tapos ang dami-dami nyo pa. Di po ba? Kaya alam nyo ba kapag bago ka lang, ginugulpi ka Diba? Tapos kapag ang itsura may mala-RJ, ang itsura, tiyak na tiyak, raping ka nila. Diba? Kasi ang tingin nila sa'yo, babae. Diba? Kaya pag inisip natin yung mga kapatid, pag ang isang tao nakabilang ko, napakahirap. Tama? Tingnan niyo, basahin natin sa banal na kasulatan. Kahit ang banal na kasulatan ipinapakita ng banal na kasulatan kung ano ang kalagayan ng isang taong bilanggo. Yung sa literal, basahin natin. Unang Hari 22:27. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng hari, iligay ninyo ang taong ito sa bilangguan at pagkanin ninyo siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian hanggang sa ako'y dumating na payapa. So, ano daw ang isa sa kalagayan ng mga nakabilanggo? Nako, sabi, ang pinapakain sa kanila, tinapay ng kadalamhatian at tubig ng kadalamhatian. Hindi yan spiritual kasi meron tayong paksa niyan di ba? Na tinapay ng kadalamhatian at saka tubig ng kadalamhatian. Okay? So sabi diyan, ilagay mo ang taong ito sa bilangguan at pakainin mo siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian. Totoo ba 'yon? Isang pagkain lang ng mga bilanggo, yung pag-inom lang ng kanilang tubig, masarap. Sabi nila, may kanta nga sila, sabi nga ng iba, alam mo kung saan masarap tumira? Saan? Sa bilangguan. Bakit? Kasi libre gupit. Diba? Libre damit. Diba? Libre pagkain, libre tubig. Pero ang tanongin mo, ano pagkain nila? Kanin, baboy. Kanin, baboy. Mama, gusto ko kanin, baboy. Diba? May pagkakataon, nakita nyo ba na yung mga tao doon ng kabilanggo, ang pagkain nila, latang sinaing. Tapos saasabayan mo ng ulam ng munggo. Masarap bang kumain ng ganun? Mga kapatid? Minsan, di ba, sa pelikula nga, nakikita natin, di ba? Para talagang kanin, pinagsamang kanin at baboy yung pagkain ng mga bilanggo Di ba?
Naintindihan niyo ba mga kapatid? Naisip niyo ba yung ganong kalagayan? Masarap bang maging bilanggo? Ha? Hindi mo kakain ka, hindi ka makakain ng masarap. Yung gusto mong kainin, hindi mo makakain. Kasi hindi naman ikaw magdi-decide kung anong kakainin mo. Ang magdi-decide nun, yung mga nasa bilangguan. Tapos kakain ka ganun. Latang sinaing ang sasabayan mo ng munggo. Masarap ba yun? O kaya man pagsasamahin yung kanin at saka yung baboy. Ano labas? Kanin yung baboy. Totoo hindi. So, ano nilang muna mga kapatid, ipinaparealize po muna sa atin ng Panginoon Diyos kung ano yung kalagayan ng isang tao bilanggo as in literal. Wala pa tayo sa spiritual na pagkabilanggo. Pangalawa, sabi ng Diyos kay Isaiah sa Isaiah 42 verse 7, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nila na nga uupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Saan daw sila nauupo? Ano tawag nila dyan pag ang isang tao bilanggo? Ano tawag nila dyan mga kapatid? Sabi, at nilang na nga uupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ang tawag po doon ay nababartolina. Totoo ba yun? Alam mo, nagkaroon ng rayo, tapos nahuli ka. Bartolina ka ngayon. Yung Bartolina na yun, napakaliit lang nun. Tapos mainit, mag-isa ka lang doon. Madilim, walang ilaw eh. Kaya nga, tinawag na Bartolina doon eh. Tama? Madilim yung lugar, tapos ang siwang lang nun, yung pinaka, ng pagkain. Doon ka lang. Doon ka na rin iihi, doon ka na rin dudumi. Doon ka na rin matutulog. Yun yung Bartolina. Kaya maraming mga nakabilanggo, ayaw nilang nababartolina. Bakit? Napakadilim eh. Walang CR. Pag iihi ka, doon ka na rin, pag dudumi ka, doon ka na rin mismo kakain. Ganon kahirap ang kalagayan ng isang taong bilanggo na sa literal na pagkakabilanggo. Nababartolina. Masarap ba sa ganung kalagayan, mga kapatid? Ha? Minsan may bakit yung tao eh. Ang tapang-tapang makipag-away, kaya pag nandun na, wala na. Iiyak na. Napakahirap. Pangatlo, Panaghoy 3, talatang 53. Ano pa kalagayan ng mga bilanggo doon? Basahin natin. 3:53 ng Panaghoy. Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagip ako ng bato. Ano sabi? Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan. Totoo po ba yan? Pag ikaw, ang isang tao ay nabilanggo, umiikli ba buhay? Sigurado. Diba? Kapag nakabilanggo ka, tiyak na tiyak yun. Salit na mahaba ang buhay mo, kapag nasa labas ka, kapag nakalaya ka, pero pag nasa loob ka, tiyak na tiyak doon. Iiksi ang buhay mo. Swerte mo na lang kung umabot ka pa ng kinabukasan ng iba. Diba? Lalo na kung ang nakalaban mo ay mayamang tao, sasabihin lang siya, hanggang bukas na lang yung buhay na yan. Patay ka rin. Totoo ba yung mga kapatid? Umiiksi ang buhay ng isang taong nasa bilangguan. Ano pa? Sabi sa Jeremiah 52 verse 11, at kanyang binulag ang mga mata ni Sedekia, at ginapos siya ng tanikalang tanso ng hari sa Babylonia, at dinala siya sa Babylonia, at inilagay siya sa bilangguan hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Totoo ba yun? Na minsan may pagkakataon na yung taong nasa bilangguan o nakabilanggo, hanggang sa kaarawan ng kanyang kamatayan, doon na siya namatay. Totoo po ba yun, Brother Joe? Totoo yan, hindi po ba? Hindi na nakalaya, doon na tumanda. Di ba? Hanggang siya namatay, doon na rin siya. Kaya nga meron tinatawag na hahaton ng life sentence. Tama? At hindi lang life sentence.
mga kapatid. Ano pa? May silya elektrika din doon. Basa. Awit 102 verse 20. Upang dinggin ang buntong hininga ng bilanggo, upang kalagang yaon na nga itakdang patayin. Totoo ba yun? Pag nakabilanggo ka, nakatakda kang patayin, eh, ano tawag doon? Naka-death penalty o yan, naka-death row. Diba? Tawag doon eh, ba? Diba? Nakalinya ka na sa kamatayan, sa mga bibitayin. Eh, sa atin, sa Pilipinas, isa sa pinakamatao ng araw na pagbitay ay yung lethal injection. Kasi patutuluhin ka muna nun eh. Patutuluhin ka muna, mananaginip ka. Diba? Ang susunod na doon yung pampatay, yung ang tawag doon, yung nilalagay nila. O basta ano yun, isang klase ng chemical na talagang matutulog ka muna. Tapos bigla, susunod yung pangalawa, bigla na lang mangingitim yung buo mong katawan. Yun na raw yung pinakamataong pagbitay na ginagawa ng tao ngayon. At yun ay sa Pilipinas. Pero noon, ano ang tawag? Ha? Yung iba naman, firing squad, noong araw. Sa Israel, ang pagbitay sa kanila, pagbato ng buong bayan. Halimbawa, nahuli ka nangangalo niya, dinadala yun sa sinagoga, at pagbabatuhin nyo ng buong bayan. Ganon ang klase ng kanilang pagbitay. Yung iba naman, ibinibitin sa punong kahoy hanggang sa mamatay, katulad ng ginawa kay Kristo. Sa atin naman, ang pagbitay sa atin nung araw, bago ang lethal injection, ano? Ha? Hindi. Sa ibang ano po yun, sa ibang, yung pinuputol yung ulo, yung binabaksan ng malaking blade, sa ibang ano yan, sa ibang bansa yan. Pero sa atin, silya elektrika. Diba? May nakaranas ba ng gano'n? Meron. Ang nabot si Exegara yata, lethal injection eh, diba? Pero bago yon, silya elektrika. Yung paupin ka sa kahoy na upuan o bakal, tapos kukuryentein ka buong katawan hanggang sa ikaw ay mamatay. Kasi nakatakda kang bitayin, nakatakda kang patayin. Kasi nagkasala ka eh. Di po ba? Nakabilanggo ka, nakalinya ka sa death row. Tama? Yun ang pinaka, sa atin sa Pilipinas, napakahirap yun. Diba? Kaya nga noon, maraming tao takot eh. Diba? Takot eh. Takot pumasok sa bilanggo. Kasi bakit? May silya elektrika kasi. Nung nawala yung silya elektrika, ayun. Wala nang takot yung mga tao. Kahit bata, nire-rape na. Diba? Kahit mga kabataan ngayon, ang tatapang na. Bakit? Wala namang kasing death row eh. Wala namang death penalty eh. Tama? Wala silang katatakutan pagdating sa bilangguan. Sanay sila sa gulpi yan eh, di ba? Sanay sila sa gulpi yan eh. Pero ilagay mo yung death penalty. Marami doon natakot sa silya elektrika. Mga kasama. Masarap ba mga nakabilanggo? Maganda ba kalagayan nila? Kaya nga lahat yun, umaasan nyo ng paglaya. Magkaroon sila ng pardon. Mabigyan ng parol. Diba? Lahat ng mga nasa bilangguan. Pera na lang yung mga talagang ayaw na umalis sa bilangguan. Pero yung mga tao doon, halos lahat gusto nun ng ng pardon, gusto nun ng kalayaan. Sa inyo. Palakpan po natin ang gusto nila kapatid. Tanong. Punta tayo sa spiritual, mga kapatid. Alin yung bilangguan na nagpakulong sa lahat ng tao? Basahin natin. Awit 40 verse 20. Sapagkat sinulong ako ng walang bilang na kasamaan. Ang kasamaan ko ay umabot sa atin na ano pat hindi ako makatingin. Sila'y higit kaysa mga buhok ng aking ulo at ang aking puso ay nagparata sa akin. Una, ano sabi mga kapatid? Sabi ni David, sapagkat sinulong ako ng walang bilang na kasamaan. Totoo ba yan?
Marami ba sila? Ang dami, sabi ni David eh. Sila'y higit kaysa mga buhok ng aking ulo. Kung mabibilang mo yung buhok mo, mabibilang mo nga rin ang kasamaan sa mundo nito. Tama? Pero sabi ni David eh, mas marami pa eh, yung kasamaan kaysa aking buhok. Totoo ba yun? Kaya tama si Job. Sabi ni Job, ang masama ay pagala-gala. Ang mundo natin wala nang tiyak na kaligtasan. Tama? Noon dati, ang kasamaan nasa labas lang. Pero ngayon, pati sa loob ng bahay, meron na rin ang kasamaan. Tama po ba? Hello, andyan po ba kayo mga kapatid? Ang sabi ni kapatid nga lang, kahit nga pagbiyahe ngayon, delikado na eh. Di po ba? Di mo, may nahuhulog na bus. Sa Skyway, may nahuhulog. Di po ba? Delikado na. At ang kasamaan, laganap na kahit saan ka magpunta. Wala nang ligtas ng lugar sa panahon natin ngayon. Tama? Kasi ang kasamaan, higit sa mga buhok ni Haring David. Totoo po ba yun? Totoo. At iyon ang kumukulong sa lahat ng mga tao. Kahit nga mga pastor, kahit nga mga ministro, kahit nga mga pare. Tama? Nakagagawa pa rin ng kasamaan. Tama? Siyempre, isa pa, sabi ni Kristo sa 1:8:34. Basa. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Totoo ba yan? Ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Lahat ng tao nagkasala. Hindi lahat tayo nakabilanggo sa kasalanan. Lahat tayo, alipin tayo ng kasalanan. Hanggat ang tao ay nakagagawa ng kasalanan, siya ay bilanggo, siya ay alipin ng kasalanan. Nakukulong pa rin tayo. At maaaring sa atin, sa panahon natin ngayon, maaaring sinasabi nga natin ngayon, Kristiyano tayo, tama? Siyempre, lahat naman ay nagkiklaim na sila ay Kristiyano, tama? Pero ang tanong, anong klaseng Kristiyano? Bilanggo pa rin ba hanggang ngayon ng kasamaan ng kasalanan? Ha? Kasi sabi ni Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Tama? Kung alipin tayo, bilanggo pa rin tayo hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya buong mundo yan, hindi lang pang Pilipinas yung kulungan na yan. Lahat tayo nakakulong sa kasamaan. Tama? Kaya saan ka magpunta? Magtrabaho ka, may kasamaan. Tama? Magtrabaho ka, kikita ka ng kasamaan. Kikita ka ng kasalanan. Manood ka ng TV, mayroon ka rin makikitang kasamaan. Makakuha ka rin ng kasalanan. Tama? Makipagkaibigan ka, makakuha ka rin ng kaibigan. Lalo kung makukuha mong kaibigan, ay bastos ang bunganga. Diba? Maya-maya, bastos na rin ang bunganga mo pag nagkukwentuhan kayo. Totoo hindi? Diba? Totoo yun eh. Diba sana kung ikaw ang nakakahawa, kung ikaw ang mahawa. So lahat yan, mga kapatid, lahat ng tao ay nakukulong ng kasamaan. Nakukulong tayo ng kasalanan. Kaya sabi ni Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ngayon, mga kapatid, sa tingin niyo ba, hanggang ngayon po ba, nakakulong pa rin tayo? Kinukulong pa rin ba tayo ng kasamaan at ng kasalanan? Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, sana hindi na. Diba? Sana hindi na. Gamayan yung mga katabi nyo, sana hindi na. O may katabi ka. Sana hindi na. Bakit po mga kapatid? Kasi, yung mga nakakulong ng ganyan, mga kapatid, binigyan niya ng pag-asa. Sana may pag-asa po ba? Na makalaya. Meron, binanggit yan ni Zacarias 9:12. Basahin po natin. Magbalik kayo sa katibayan
Kayong mga bilanggo na may pag-asa, May pag-asa po ba? Siyempre may pag-asa, sabi ni Zacarias eh. Magbalik kayo sa katibayan. Kayong mga bilanggo na may. pag-asa. Pero lahat ba ng mga bilanggo o nakabilanggo may pag-asa? O iba, hindi na umaasa silang ng makakalaya eh, di po ba? Eh, di ganun din ba tayo mga kapatid? Ha? Bigyan na lang. Basahin natin, awit 146 verse 7. May pag-asa eh. Basa. Na nagsasagawa ng kahatulan sa natitigatin, na nagbibigay ng pagkain sa gutom, pinawawalan ng Panginoon ang mga bilanggo. May pag-asa palang pawalan ng Panginoon eh. Di ba? May pag-asa yung mga bilanggo. Kung halimbawa, nakabilanggo tayo ngayon, eh sabi naman ng Biblia eh, ano po? Mayroong pag-asa. Bakit? Kasi may yung pagkakataon, pawawalan ka ng Panginoon o palalayain ka ng Panginoon. Say amen. Kaya nga, release and pardon. Tama po ba mga kapatid? May pagkakataon, marirelease ka. May pagkakataon, patatawarin ka ng Diyos. Tama? Sabi ni Pablo, 2 Timoteo 2:26. At sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Oh, may posible bang makawala tayo sa silo ng Diablo? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Palakpakan natin ng Diyos. Sabi ni Pablo, maliwanag eh. At sila'y makawala sa silo ng Diablo. Kaya may kanta tayo nun eh, di ba? Pinatawad, pinalaya, hallelujah, awit ko. Tama? Kaya nga, release and pardon. Pinatawad, then pinalaya. Definitely, lahat tayo, nung unang panahon, nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo, lahat tayo, nakakulong. Tama? Siyempre, kung lahat tayo nakakulong, lahat tayo nagkasala, lahat tayo nasa ilalim ng paghatol. Naka-death row din tayo. Sabi ni Pablo sa Roma 3:19, ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Bino mo yung kalagayan natin nung una, naka-death row din tayo, nakalinya rin tayong papatayin din. Nakatakda tayong patayin. Dapat iniisip natin yun Lord. Diba? Ganon ang kalagayan ko sa harap mo. Kung ano yung kalagayan ng mga nakabilanggo na literal, ganon din ang kalagayan ko sa harap mo nung hindi pa ako mananampalataya. Nakatakda rin akong patayin. Bibitayin din po tayo, mga kapatid. Eh, ang bitayan ng Diyos, hindi silya elektrika, hindi lethal injection, hindi pagbato at hindi pagputol ng ulo. Ang silya elektrika ng Diyos, alin? Dagat-dagatang apoy. Yun ang pinaka-the best sa mga taong ayaw magbago. Hello, andyan ba kayo? Nga lang mapasukan ng sigarilyo masakit ba sister? Napapalong, ko. Apoy lang yun, baga lang yun ng sigarilyo. Eh paano pa pag sinabing dagat-dagatang apoy na nagnininyas sa apoy at asupre, nasang ikalawang kamatayan? Hindi pa tayo natatakot doon? Nakatakda tayong patayin? Nakalinya rin tayo sa death penalty? Dati, kung dito nakakain ka ng uod, doon sa impyerno, ikaw ang kakainin ng uod. May uod kasi sa impyerno Di ba? Aasnan nga tayo ng apoy Huwag nawang mangyari mga kapatid. Isipin niyo po mga kapatid, may pag-asa tama? At tayo, mga kapatid, pinalaya ng Diyos din. Tama? Nakawala tayo sa silo ng diablo. Kaya lang ang tanong, lahat kaya tayo nakawala? Baka until now, hanggang ngayon, ano pa rin tayo, bihag pa rin tayo ng diablo. Di ba?
Ba hanggang ngayon, bihag pa rin tayo. Ba hanggang ngayon, alipin pa rin tayo. May kasama pa rin kumukulong sa atin. Kaya kung bakit hindi tayo nag-grow, kung bakit hindi tayo nakakalakad ng mabuti sa harapan ng Diyos. Tama? Kita nyo mga kapatid. Tatlong bagay ang dahilan ng ating pagkalaya sa kasamaan at sa kasalanan. Basahin natin. Roma 8:2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Paano tayo pinalaya ng Diyos? Una, yung kautusan ng Espiritu ng buhay. Na ito ay na kay Kristo. Ang sabi? Pinalaya ako. Saan? Sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Maganda ba yung ginawa sa atin ng Diyos? Pinalaya tayo. Sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Ano ba yung Espiritu ng buhay? Yung mga salita ng ating Diyos. Pinalaya tayo doon, mga kapatid. Huwag natin kalimutan yon. Tama? Hello, andyan ba kayo? Palakpakan po natin yung Diyos. Pangalawa, Awit 31:1. Saan pa tayo pinalaya? Paano pa tayo pinalaya ng Diyos? Basa. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Palayain mo ako ayon sa iyong katwiran. Ano sabi ng Diyos? Pangalawang pagpapalaya sa atin ng Diyos, hindi ng kanyang salita ng Diyos, kundi pati yung katwiran ng ating Diyos. Ang tanong, ano ba yung katwiran ng Diyos? Oh. Kaya nga sabi, maraming katwiran ng tao, kaya lang hindi yung katwiran ang nagpalaya, kundi ang nagpalaya sa atin, alin? Yung katwiran ng Diyos. Kasi tayo may katwiran tama? Eh, di ba rin akong mamatay dito, basta maganda lang asawa ko. Di ba? Eh, di ba rin akong mamatay dito, at least, nakapangalo niya naman ako. Diba? Natikman ko lahat ng bisyo. Diba? May mga ganong katwiran Yung ba makapagpapalaya? Hindi, ang makapagpapalaya sa kanya, yung katwiran ng Diyos. Sabi ni David, palayain mo ako ayon sa iyong katwiran. Eh ano ba yung katwiran ng Diyos? Sabi doon, ang isa doon ay pananampalataya. Kaya pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, palalayain ka ayon sa katwiran ng Diyos. Say amen. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ng Diyos po, mga kapatid. Isa sa katwiran ng Diyos ay pananampalataya. Tama? Kaya pag wala kang pananampalataya, hanggang ngayon bilanggo ka pa rin. Tama? Kaya tinatanong niya ni Pablo, siya sabi ninyo, kung kayo'y nasa pananampalataya. Tama? Kasi kung wala ka sa pananampalataya, at tiyak na tiyak, hanggang ngayon bilanggo ka pa rin. Kahit na nagpo-profess ka na ikaw ay Kristiyano, pero wala kang pananampalataya, hanggang ngayon bilanggo ka pa rin. Tama? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Siyempre, higit sa lahat, ang magpapalaya sa atin, sabi ni Kristo, 8:36 ng 1. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Paano pa tayo pinalaya ng Diyos? Una, salita ng Diyos. Pangalawa, yung katwiran ng Diyos. Pangatlo, higit sa lahat, kung palalayain ka ng anak. Hello? Sabi dyan kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Kasi yung mga nasa bilanggong literal, kapatid na Joey, di po ba? Kahit naman makalaya sila Diba? Yung mga ex-convict, kahit naman nakalaya sila, literal, alitin pa rin sila Hindi pa rin nila natatanggap yung tunay na kalayaan. Hanggat nabibiyag sila ng kasamaan, ng kasalanan, hindi sila tunay na laya. Ang kailangan, palayain ka mismo ng anak. Ang tanong ko mga kapatid,
Sino nagpalaya sa atin? Ha? Kailangan matiyak natin yun. Kasi kung pinalaya ka ni Kristo, dapat ano ka na? Tunay ka ng laya. Tunay ka ng malaya. Tama? Pero kung hanggang ngayon, may kasalanan pa rin sa puso, di ba? Yung nag-iingat ka pa rin ng kasalanan sa puso mo, tapos sasabi mo, Kristiyano ka, tapos yung kasalanan nasa puso mo, ay hindi ka tunay na laya. Hindi ka pa pinalalaya ni Kristo. Tama? Kung halimbawa, hanggang ngayon, may galit ka pa rin sa kapatid mo. Diba? O kaya naman, hanggang ngayon, nagtatanim ka pa rin. Diba? Hindi ka pa rin tunay na laya. Hindi ka pa rin pinalalaya ni Kristo. Kasi, pag pinalaya ka ni Kristo, sabi dapat ni Kristo, ano? Magiging tunay na malaya. Hello, anyan ho ba kayo mga kapatid? Palapan natin ng mga kapatid. Tanong, kayo po ba naniniwala na pinalaya ni Kristo? Napakahina. Pag pinalaya tayo, mga kapatid, pinalaya ka di ba? Nabigyan ka ng pardon. O baka mamaya, yung mga ibang kapatid, hindi pardon o release ang natanggap nila, kundi ang tawag lang doon ay parol. Ano niyo po yung parol? Pansamantalang paglaya o kalaya. Diba? Yung staff. Ano ba kasi, naging mabuti ka sa loob ng bilangguan, di ba? Nagustuhan ka ng warden, nabigyan ka ng parol. Pero pansamantala lang. Di ba? Any moment, pwede kang ibalik o ikulong. Baka siguro sa atin, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nababago ang kanilang buhay, ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin sila ng mga bagay na nakakahiya sa Diyos, baka hindi sila tunay na pinalaya ni Kristo, kundi parol lang ang natanggap nila. Hindi sila nakatanggap ng releasing o ng pardon, ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi, kung tunay kang pinalaya, dapat marunong kang gumanti. Di ba? Marunong kang gumanti sa Diyos. Kasi pinalaya ka Di po ba? Alam ba, nung una, hindi po tayo mananampalataya. Alam mo na, kasalanan lahat ng ginagawa mo. Kasi kapag ang isang tao, hindi siya Kristiyano, lahat ng kasalanan niya, ano lang yun? Nakatalalan yun sa aklat ng buhay, sabi ni Jeremiah, 22. Nakatala yun nakalista lahat yun Tama? Pero pag nabautis mo ka, lahat ng kasalanan mo, tanggal na lahat yun. Tama? Ang magagawa mo na lang, pag naagawa ka ng kasalanang sinasadya, ina-count yun ng Espiritu Santo. Panibagong kasalanan yun Sinasadya mo na yun Ika-count yun. At yun ang walang kapatawaran. Kaya yung mga kapatid na nagkakasala ng kasalanang sinasadya, delikado na yon sa buhay na walang hanggan. Kasi kinakount na yun Diba? Pero nung hindi ka pa sumasampalataya, at kumilala ka, sumampalataya ka, pinalaya ka ng katwiran ng Diyos, pinalaya ka ni Kristo, dapat gumaganti ka ngayon sa Diyos. Tama? Marunong kang tumanaw ng utang na loob. Tayo nga, mahilig magsalita ng ganun di ba? Gumawa ka na mabuti, sasabihin mo doon sa tao, wala kang utang na loob. Di ba? Tayo, ang dami-dami nating kasalanan sa Diyos, nakalinya nga tayo sa death penalty Tama? Nakatanggap ka ng release, pinatawad ka ng Diyos, ano igaganti mo sa Kanya? Ha? Gagawa pa rin ng kasalanan? Huwag naman. Basa. Roma 6:18. Romans 6:18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Kaya pa naman natin ang Diyos doon, mga kapatid. Ano sabi ni Pablo? Yamang pinalaya kayo sa kasalanan, naging alipin kayo ng katwiran. Pinalaya ka. Dapat, ano ka na ngayon? Ang igaganti mo naman ngayon sa Diyos, dahil pinalaya ka sa marami nating kasalanan, maging alipin ka ng katwiran. Tama? Ano ba katwiran ng Diyos? Diba? Isa sa katwiran ng Diyos, unahin mo siya, diba?
Ano ba? Sabi ng Diyos, lahat ng bagay na sa kalibutan ay ano lang, idaragdag. Hanapin mo muna ang katwiran at ang kanyang kaharian. That is the best. Diba? Principal yun eh. Yun ang principal. Yung katwiran at kaharian ng Diyos. Yun yung principal. Yung lahat ng mga bagay na ito, idadagdag lang ng Diyos yan. Karagdagan lang yan eh. Kaya kung hindi ka dagdagan ng Diyos, fine, thank you. Diba? Keep the change. Tama po ba mga kapatid? Pero kapag ang isang tao, Kristiyano na, hanggang ngayon, inuuna pa rin yung mga bagay dito sa libutan, ano ibig sabihin nun? Hindi ka pa rin alipin ng katwiran. Tama? Hindi ka pa rin alipin ng katwiran. Hanggang ngayon, kulong ka pa rin, bilanggo ka pa rin. Diba? Lalo na yung mga kapatid. Diba? Maraming kapatid lumiliban sa mga pagsamba. Maraming kapatid hindi maiwanan ng tatay, ang kuya, ang ate, ang lolo, ang lola, pamangkin, hindi maiwanan. Diba? May mga ganong klaseng kapatid. Pag hindi mo naiiwanan yun, ibig sabihin, alipin ka pa rin hanggang ngayon. Nasa kulungan ka pa rin hanggang ngayon. Dapat kasi, pag araw ng linggo, kaninong alipin ka? Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Diba? Dapat pag Monday, ang mga manggagawa, alipin ng Diyos yan. Pag Tuesday, mga ministro, alipin ng Diyos yan. Pag may problema ang kapatid, kahit anong oras, alipin ang mga ministro. Dahil sa Diyos yun. Tama? Pag Webes, alipin tayo nun ng Diyos. Alipin tayo ng katwiran. Linggo, Sabado, diba? Alipin din tayo ng Diyos. Hello, ano ba tayo? Pero sa mga nabanggit, none of the above, wala ka. Eh, kaninong alipin ka? Diba? Kasi none of the above kaninong alipin ka? Ha? Gagawa ka na lang ng sariling schedule. Mayroong ang sariling schedule. Hello, ano ba kayo mga kapatid? Sana ma-realize natin to mga kapatid. No? Sabi nga natin, nagsama-sama tayo dahil sa isang pananampalataya, sa isang aral dahil kay Kristo. Ang nagdudugtong sa atin ay si Kristo. Tama? Hello? Siyempre, kung kami naman tatanungin, wala kami pakialam. Kahit anong turo gawin namin sa inyo, anong pangaral, ganun pa rin kayo. Wala kami magagawa doon. Kahit ang Diyos, walang magagawa. Tama? Kaya lang dahil sa iisang kapatid tayo, tungkulin namin, pangaralan kayo, turuan kayo, paalalahanan kayo. Tanggapin nyo o hindi? Fine. Sabi naman ng Biblia yun di ba? Magsalita ka, kay didingkin, kay hindi. Magsalita ka pa. Di ba? Pero sayang mga kapatid pag hindi natin to na-realize, pinapakita natin, hindi tayo marunong, wala tayong utang na loob sa Diyos. Kasi hindi ka nagpapaalipin sa Diyos. Hindi ka nagpapaalipin sa katwiran ng Diyos. Diba? Hindi ka tunay na malaya. Tama? Pangalawa, Galatia 5:1. Ano pa igaganti natin sa Diyos? Sabi ni Pablo sa Galatia 5:1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Magtitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano pa igaganti natin sa Diyos, mga kapatid? Ano pa igaganti natin kay Kristo? Pinalaya tayo tama? Sabi ni Pablo, pinalaya kayo ni Kristo, magsitibay nga kayo. Dapat tumitibay po tayo. Sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo, huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Diba? Sabi nga ng isang kasabihan ng English, let's bygone be bygone. Kalimutan na natin yung mga bagay na nakaraan. Pas na yun Pinatawad na tayo ni Kristo, di ba? Lahat ng kasalanan natin noon, pinatawad na. Ano na gagawin mo? Tumibay ka naman. Sabi mo nga sa tabi mo, tumibay ka na naman, kapatid. Baka mamaya, gaya ng pinagkaalala natin noon, yung bata, mahina.
Hanggang ngayon, bata, hindi ka pa rin lumalaki. Diba? Hindi ka pa rin lumalakas. Dapat, pinalaya ka na, ang igaganti mo ngayon kay Kristo, matutuwa si Kristo. Pag isang Kristiyano ay matibay na. Diba? Siyempre sa una, pag bago ka pa lang, may iintindihan ka pa ni Kristo eh. Kakaunti pa lang kasi faith mo eh, di ba? Pero matagal ka na sa pananampalataya, nagkauban ka na, nag-birthday ka na, isang taon, ano ka na dapat eh, matibay ka na eh, di ba? 2 taon, matibay ka na. Di ba? Hindi yung kapag pinagsabihan ka ng ministro, magagalit ka sa ministro. Di ba? Hello? Sasabihin, Hold on. Diba? Galit ka pa sa ministro o kaya galit ka pa sa manggagawa. Kapag minsan, may nagagalit ka pa sa mga manggagawa natin eh. Diba? Sabagay, hindi naman katakataka. Kasi sa mga ministro may nagagalit eh. Eh di tiyak na tiyak din sa mga manggagawa din. Kapag pinuna kayo, ay tatandaan ninyo, pag nawala kaming 4, wag naman sabay-sabay. Diba? Mauna muna si Archie. Yung mga manggagawa po natin, sila po yung papalit sa atin. Kung ano yung paggalang ninyo sa amin, ay sa iyo yung ibigay sa mga kamanggagawa natin. Dahil naniniwala kami, mawala man kami, may itatayo ang Diyos sa mga manggagawang ito. Say amen. Palakpakan natin ng Diyos mga kapatid. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? So, 2 bagay muna. Una, pinalaya ka ng Diyos, iganti mo sa Kanya magpaalipin ka sa katwiran ng Diyos. Tama? Pangalawa, tumibay naman tayo. Ayaw ni Kristo, sabi nga ni Ezekiel pagkahina-hina ng iyong loob. Ayaw ng Diyos yun, mahina ang loob. Diba? Alam mo na ang aral, dapat matapang ka na, matibay ka na. Tama? Si Kristo nagpalaya sa iyo eh. Dapat ka na, tumitibay ka na. Lumalakas, tumatapang. Tama po ba mga kapatid? Minsan may mga kapatid tayo, hindi kayang iwanan ng magulang eh. Diba? Si David nga, sabi ni David sa awit 27:10, itakwil man ako ng aking ama't ina, pero dadamputin ako ng Panginoon. Say amen. Palakpakan natin ng Diyos mga kapatid. Kahit anong alaga gawin mo dyan sa mga kamag-anak mo, yung mga kamag-anak mo, hindi mananampalataya, ayaw sumama sa pananampalataya mo, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Pagdating sa buhay na walang hanggan, ligtas ba sila? Ang ililigtas ni Kristo, yung may pananampalataya sa Kanya o sa Diyos. Ang mga kasama mo ay itong mga kapatid na kapwa mo Kristiyano na nagtitiis na huwag maagawa ng kasamaan at ng kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ito mga kapatid. Pangatlo mga kapatid, Lucas 7:41 hanggang 43:47. Ito narinig nyo na ito mga kapatid. Basahin natin. Lucas 7:41-43. Isang may pautang ay may 2 may utang sa kanya. So yung isa daw ay may pautang. 2 ang may utang sa kanya. Halimbawa, ako, sa si Lisel, kami naman may umutang eh. Kapatid na Rysel, si Rysel lang nagpautang. Basa. Ano sabi? At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Alam mo, ang utang ko ay 100. Si Lisel ay 50. Ano sabi ng banal na kasulatan? Tuloy. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad mo. Alam mo, sabi namin, kapatid, pagpasensya muna kami. Wala kami maibayad talaga eh. Talagang kapos na kapos kami ngayon, di ba? Wala kaming income ngayon, di ba? Pinatawad kami ngayon. Ano sabi? Para sa kayong pinatawad. Yung isa, 50. Yung isa ay 100. Ano sabi ni Kristo? Tuloy natin. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa Kanya? Tanong. Sino kaya sa palagay ninyo, mga kapatid, gaya ng tanong ni Kristo? Sino kaya o alin kaya sa akala nyo ang iibig? Basa. Ang lalong iibig sa Kanya. Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. 47. Kaya nga,
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan. Bakit po? Sapagkat siya ay umibig ng malaki. Katapat, sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. Sa palagay niyo mga kapatid, marami ba tayong kasalanan? Sino kakaunti kasalanan dito? Kaya konti lang din ang pag-ibig niya sa Diyos. Ha? Kaya nga ang tanong, kasi tinatanong ni Kristo yung kay Simon Pedro, di ba? 50, 100. Pares tinatawad ni Kristo o pares tinatawad ng may pautang. Sino kaya sa tingin niya ang iibig sa kanya ng higit? Siyempre, yung pinakamalaki yung utang. Dapat ang malaki ang utang dahil pinatawad siya, malaki utang niya, dapat siya yung dapat na gumante ng malaking pag-ibig. Tama po ba? Kasi malaki ang utang niya eh. So, dapat yung magpakita ng malaking pag-ibig doon sa nagpautang. Ganon din tayo. Kaya nga tanong sa'yo, konti lang ba ang kasalanan natin? Ha? Konti lang mo ba? Kasi kung konti lang kasalanan natin, hindi na kami magtataka kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay konti lang din. Say amen. Di ko ba? Pero, kung naniniwala tayong malaki ang kasalanan natin sa Diyos, dapat mas malaki rin ang pag-ibig na ipinapakita natin sa Diyos. Tama po kayo? Palakpan natin ang gusto ng kapatid. Naniniwala mo ba kayo doon? Kung naniniwala tayo, malaki ang kasalanan natin, dapat ang iganti natin sa Diyos, ano din? Mas malaki. O malaki din dapat ang pag-ibig natin sa Diyos. Diba? Pero kung konti nga lang talaga ang kasalanan natin, o inaakala natin, konti lang naman kasalanan ko, kaya konti lang akong inibig sa Diyos. Kaya pasulpot-sulpot lang ako. Yeah. Minsan kasi paborito yung islaw, palitaw, lulubog, binitaw. Tama? Hello mga kapatid. Tatandaan nyo, lahat to para sa atin. Diba? Napakaganda pala ni Rifat. Napakaganda ng kahulugan ni Rifat. Sana maalala natin si Rifat, lalo na January 5, magsasagawa tayo ng pasalamat sa Diyos. Diba? Sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon, na pag-iingat niya, yung blessing na binibigay niya, dapat matuto tayong magbalik yung ganti, kung paano natin sa inibig sa Diyos. Malaki ba pag-ibig natin sa Diyos? Sana lakihan natin. Diba? Parang lang din yan eh. Parang driver lang din yan. Kung hindi mo makita, kung ayaw mo magdala ng malaking sasakyan at gusto mo lang maliit, lakihan mo lang ang mata para makita mo ang lahat ng nasa paligid. Ganoon din naman tayo mga kapatid. Kung naniniwala kang malaki ang kasalanan mo, marami kang kasalanan, ang dapat na iganti mo sa Diyos, dapat lakihan mo rin ang pag-ibig mo sa Diyos. Bakit po? Bakit mo kailangan lakihan? Kasi, sabi ni David sa awit 49:8, alam niyo ba mga kapatid kung bakit dapat natin lakihan ang pag-ibig natin sa Diyos? Kasi yung pagkakatubos natin, napakamahal. Basa, awit 49:8. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Mahal mo ba mga kapatid? Ha? Mahal ba yung tubusin yung ating kaluluwa? Mahal. Bakit? Kasi yung dugo ng bugtong na anak ng Diyos, napakamahal nun. Walang dungis yun eh. Diba? Walang kasalanan yun eh. Dapat ikaw ang ipinako sa krus sa dami ng kasalanan natin. Tama? Ay sa iba, napapako naman ako sa krus. Ang tanong, yung bang dugo mo malinis? Yung bang dugo mo, royal blood, walang kasalanan. Kahit magpapako sa krus, baliwala yung kasi yung dugo natin ay makasalanan. Nagkasala. Tama? Kaya sabi ni David, ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Mahal po yan mga kapatid.
Huwag nating sayangin yung kaluluwa natin. Minsan na tayong tinubos. Huwag naman nating sayangin. Hello? Nakakalungkot mga kapatid. Ha? Hindi, nakikinig yan. Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Sobrang mahal ang pagkakatubos sa atin. Kasi dugo ni Kristo ang tumubos sa ating kaluluwa. Huwag nating sayangin lamang sa maraming bagay. May mga kapatid tayo, sa isang boyfriend lang, ipinagpalit na agad ang kanyang kaluluwa. Tama? Hindi pa kasal. Diba? May ganun ba? Mayroon. Nakakalungkot. Hindi nila naaalala na yung kaluluwa niya, tinubos ni Kristo. Sabi nga sa Gawa 20:28, tinubos sila, binili sila ng mahalagang dugo ni Kristo. Tapos sa isang iglap, nabaliwala agad yung pagkakatubos na yun. Hello mga kapatid. Minsan na tayong pinalaya, sabi ni Pablo, huwag na tayong magpasakop pang muli sa pagkakaalipin. Huwag na tayong magpaalipin. Magpaalipin ka sa Diyos. Mas maganda pa yon kaysa alipin ka ng kasalanan. Tama? Huwag mo lang ilagay ang sarili mo sa death penalty. Tama? Minsan na tayong pinalaya doon. Huwag na nating balikan. Tama? Namuhula na tayo. Matagal na tayong Kristiyano, di ba? Namuhula na tayo. Nagsakripisyo na tayo. Gumastos na tayo sa Panginoon. Tama? Huwag na natin sayangin yun. Huwag natin sayangin yung pagkakatubos sa atin ng Diyos. Tama? Hello? Anyan ba kayo mga kapatid? Buksan natin ang isipan natin ngayon. Minsan na tayong bilanggo, huwag na tayong magpabilanggo ulit. Tama? Alalahanin natin si Ripat. Ano ang Ripat? Remedy, medicine, relief, and pardon. Okay? At yan ay kasama sa January. Okay? Pero siyempre, higit sa lahat, mga kapatid, may isa buhay po natin. Maalala natin, huwag natin kalimutan, yung dugo ni Kristo, hindi yun ordinaryong dugo na nabuhos para sa atin. Mahal yun. No? Kaya isa-isang anak yun eh. Diba, sana kung maraming anak ang Diyos eh. Kaso kaya isa-isang anak yun. Huwag nating sayang. Please lang. Diba? Sabi nga ni Pablo, parang ang Diyos ang namamagip para sa iyo. Diba? Huwag po nating sayang. Kaya sana, ang paksa po natin yung si Ripat, anak ni Gomer, ay nailagay natin, lagi na po namin sinasabi, ilagay natin sa puso po natin, sa pinakailalim, para wag agad manakaw ni Satanas. Okay? So, yun po yung kabuuan po ng ating paksa. May tanong po ba